Alamin na ang in, alamin ang hot, alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Spotted. Walang kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya kaninong show ang may huling 2 linggo? DWIZ Showbiz Spotted. Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item. Si Anton. DWIZ Showbiz Spotted. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV, Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News website. DWIZ Showbiz Spotted. Magandang araw sa inyong lahat mga Marites. Nako, Sunday na naman at tulad ng dati, magkakasama na naman tayo sa loob ng kalahating oras ng walang tigil na chismisan. Mangingialam na naman tayo ng buhay ng may buhay. In short, makikimarites tayo. Tayo ang mga human CCTV mga kaibigan, ano? Kaya dyan lamang kayo mga Marites dahil 5 matitinding mga balitang showbiz ang ibibigay ko sa inyo maya-maya lamang, ano? Ito yung matitinding mga balitang showbiz na nangyari sa buong isang linggo na ngayon ay talaga namang ating kinumpile para lamang iyan sa inyong mga Marites. Okay? So dyan lamang kayo dahil narito na po, ito po ang programang ginawa para lamang sa inyong mga may hilig sa chismis, sa inyong mga chismoso at mga chismosa. Itong programang ito ang bagay sa inyo. Ako pa rin yung mga kasama sa loob ng kalahating oras. Ako pa rin si Anton at ito pa rin ang ating Showbiz Spotted. Anyway, syempre mga kaibigan, narito na, ratsadain natin ang ating mga headlines ng ating mga balita na top artists. Narito po. Headline number 5, Julia Barreto, walang pakialam sa mga kumu-question sa kanyang pagpapasexy sa calendar. Headline number 4, Miss Universe first runner-up Antonia Porcild, hindi makapaniwala ang hindi nakasama sa top 5 si Michelle D. Headline number 3, Chris Aquino at Mark Leviste, hiwalay na naman. Headline number 2, Claudine Barreto, inaming malabong maging magkaibigan sila ng dating mister na si Raymart Santiago. Headline number 1, mag-amang Freddie Aguilar at Megan Aguilar nagkabati na. Bawat sinasabi aabangan, bawat clue pakinggan. Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz Spotted. At yan ang matitinding mga balitang showbiz natin na mamaya-maya po lamang atin nararatsadan. Ano? Titindi, di ba? Napakatitindi. Headlines pa lamang yan, ha? Wala pa ang mga detalye dyan. Doon sa mga gusto magpabati sa atin, unya-unya lamang. Dyan lamang kayo dahil kayo ay babatiin ko maya-maya po lamang. Pero bago ang ating mga batian, ratsadain agad natin ating mga detalye sa ating mga headlines ng ating mga balitang top artists. Unahin natin ating detalye sa ating headline number 5 dahil ito si Julia Barreto daw ay walang pakialam sa mga kumu-question sa kanyang pagpapasexy sa isang calendar ng isang alak. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. I'm flattered, I guess. Ito ang naging pahayag ni Julia Barreto sa mga kumukundina sa kanyang pagpapasexy na maging calendar girl ng Tanduay Ram. Nasanay kasi ang mga netizens sa kanyang girl next door na image kung kaya't nagulat ang mga ito na bigla siyang magpasexy sa calendar. Ayon kay Julia, hindi siya nababother at feeling niya raw habang nagkakaedad ng isang tao, mas nagiging confident ito lalo na sa kulay ng kanyang balat. Sinabi pa na 26 anyos na dalaga na kung sakaling magiging inspiration siya sa iba na maging matapang at confident, tatanggapin niya raw ang mga panguhusga. At the end of the day naman daw ay isa itong compliment. Samantala, handa na rin si Julia na tumanggap ng role na medyo may pagka-daring. Sinabi pa ni Julia na may pagkahawig ito sa inyang role sa pelikula ni Ricardo Aquino na Expensive Candy. Anya nang gawin niya na sabing pelikula ay mas lalo siya naging mas secure at mas naging matapang na babae.
Ba bakit nga naman na pagpakialaman pa itong si Julia Barreto ay nasa tamang edad na rin naman ito, di ba? Nasa wastong gulang na ito, mga kaibigan. Kaya't kung sinusuportan ito ng kanyang mga kaibigan, lalo na ng kanyang pamilya at lalong-lalo na ng kanyang karelasyon na si Gerald Anderson, ay wala ho tayong pakialam, wala ho tayong pakialam na makialam sa kanya. Ayan. In the first place, mga kaibigan, siya naman kumikita dyan eh. Hindi naman tayo kumikita dyan, Pero in fairness, napaka-sexy talaga nitong si Julia Barreto. Talagang bagay na bagay siya dyan. Di ako naman kung sino ang kanyang pinulitan. Walang iba kung hindi si 2016 na Miss International lang naman si Kylie Versosa, At syempre, sinundan niya yung yapak ng kanyang tita, Gretchen Barreto. Sa palagay ninyo, sino mas sexy? Gretchen Barreto o Julia Barreto? Ayan, di ba? Ay sa mukhang-mukha, halos magkamukha din naman, Parang pinagbiyak na bunga lamang itong si Julia at saka si Gretchen, Dahil parang mas kamukha ni Julia ang kanyang tiyahin na si Gretchen kaysa sa kanyang nanay na si Marjorie Barreto, Pero ang pagka-sexy-sexy talaga nitong si Julia at ang galing-galing nitong umarte. Nako, may kaibigan ako, mga kaibigan, kasi syempre nasa showbiz industry tayo, May kaibigan ako na involved siya sa isang film company at isa si Julia Barreto sa mga naging artista nila dati. Nako, napakagaling daw talaga nitong si Julia umacting, Grabe daw talaga. At saka itong si Julia, once na pumunta ito sa shooting ng pelikula o kaya sa taping ng isang teleserye, mga kaibigan, ay ready na kagad ito. Wala na tong, hindi katulad ng iba na magsasaulo pa ng kanilang mga script. Itong si Julia, naandun na, pagdating doon, ready na ito para sa take niya. Galing, Galing. Anyway, yan po naman ating detalye sa ating headline number 5. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 4. Dahil itong si Miss Universe first runner-up nga na si Antonia Porcil ng Thailand. Hindi makapaniwala na hindi nakasama sa top 5 si Michelle D. Hindi lang naman ikaw, kami din. Hanggang ngayon hindi kayo makamove on. But anyway, ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Maging si Miss Universe first runner-up Antonia Porcil ng Thailand ay hindi makapaniwala na hindi pumasok sa top 5 ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D. Sa kanyang Instagram account, sinabi ni Antonia na sana ikatabi niya sa top 5 ang Pinay Beauty Queen. Alam niya raw na handang-handa si Michelle at ginawa nito ang lahat para mapasama sa top 5. Ngunit sinabi nito na lahat naman ay deserving na mapasama sa top 5, ngunit minalas lamang dahil nasa kamay ng mga judge ang kung sino ang papapasukin sa top 5. Sina Antonia at Michelle ay nagkaroon ng magandang samahan nang magkasama sa Miss Universe 2023 sa El Salvador. Ngunit hanggang top 10 lamang ang pinakamataas na pwestong nakuha ni Michelle, habang umabante naman sa top 3 si Antonia hanggang sa tanghalintong first runner-up sa likod ni Miss Nicaragua, Shanice Palacios. Pagkatapos ng pageant ay kumalat ang picture ni na Michelle at Antonia na kino-comfort ang isa't isa. Sa kasalukuyan ay nasa Mexico pa sina Antonia at Michelle at ng iba pang mga candidates. Iyan po naman ating detalye sa ating headline number 4, mga kaibigan. Tulad na sinabi kanina, hindi lamang si Antonia Porcil ng Thailand ang hindi makapaniwala na hindi nga nakapasok sa top 5 si Michelle D, kundi kami rin, kaming mga Pilipino, hindi kayo makamubong. Bakit? Dahil doon sa lumabas ang pangalan at picture nitong si Michelle D sa top 5, doon po naman sa social media o sa Instagram account nitong Miss Universe El Salvador. Kasi doon sa El Salvador ginawa ang Miss Universe, di ba? So, bago pa ang announcement ng top 5, ay naglabas na kaagad ng top 5 itong Miss Universe El Salvador. At naandoon mismo ang pangalan nitong si Michelle D at ang picture niya. Pero nung tinawag na ng mga host ang top 5, wala nga doon o hindi nga nabanggit ang pangalan ni Michelle D. At ang pumalit doon ay itong si first runner-up, si Miss Thailand Antonia Porcil, ang pumalit sa kanya na tinawag. Pero wala ang pangalan nitong at picture nitong si Antonia Porcil doon po naman sa inilabas ng Miss Universe El Salvador. Ayan. Doon hindi makaget over ang mga Pilipino na sinasabi na cooking show nga raw talaga ang nangyari dito sa Miss Universe. At natatakot daw ang Miss Universe organization na mapunta sa Pilipinas ang corona dahil kapag pinahawakan ng microphone itong si Michelle, napakagaling sa Q&A nitong si Michelle D, napakagaling nito,
talaga namang posibleng ito ang hirangin na Miss Universe. Pero si Nicaragua, mga kaibigan, si Palacios, ay napakaganda naman talaga din, ano? Napakaganda. Crossover ito, mga kaibigan, no? Ang ibig sabihin ng crossover, mula sa isang pageant, napunta siya dito sa Miss Universe. Naging Miss representative siya sa Miss World 2020 at doon ay napasama siya sa top 20 yata, no? Kung hindi nagkamali. Ngayon ay lumaban ulit siya sa Miss Universe at ito nga, naging grand winner siya. Pero doon sa mga balita, mga kaibigan, no, na ang lolo daw nitong si Shyness Palacios, si Miss Nicaragua, ang bagong Miss Universe, ay Pilipino. Hindi po totoo yun. Siya po ay purong Nicaraguan. Okay? Hindi totoo ang balita. Alam mo, mga Pilipino, no, para lang ma-at peace lamang sila, no, matanggal lamang yung kanilang galit, yung kanilang sama ng loob sa pagkakatalo nitong si Michelle D, talagang gumagawa ng issue na itong first runner-up daw ay may dugong Pilipino nga. 1/3 daw ng dugo nitong si Nicaragua, ang bagong Miss Universe, ay Pilipino dahil ang lolo daw nito ay isang Pinoy. Pero hindi totoo yun. Ayon sa pananaliksik ko, mga kaibigan, ay walang katotohanan ng issue na itong lolo nitong si Miss Universe ay isang Pilipino. Puro po siya na Nicaraguan. Okay? Ayan, malinaw po yan. Pero ang isa na nakakaloka na lumabas sa balita, no, ay itong si Ana Jokra Tutatip. Ayan. Ano ba apelyido niya, no? Jakra Hutatip. Ayan. Si Jakra Hutatip, si Ana Jakra Hutatip, ang bagong owner nitong Miss Universe. Tawan-tawa ako sa mga Pilipino kasi in-screenshot ang kanyang Facebook account at pinabaviral ito dahil kung nagawa nga raw ng mga Pilipino na ipatanggal ang mga social media account itong si Rendon Labador, ay posible din daw na mapatanggal ng mga Pilipino ang mga social media account itong si Miss Universe owner na isang trans-Thailander na si Ann Hokra Jutatip. Ayan, grabe talaga mga Pilipino. Anyway, mga kaibigan, yan po naman ating detalye sa ating headline number 4. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 3 dahil itong si Chris Aquino at sa si Mark Liviste ay hiwalay na naman daw. Nako, for the end time. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Muli na namang naghiwalay sina Chris Aquino at Batangas Vice Governor Mark Liviste. Ito'y matapos lamang isang buwan na napabalita nagkabalikan ang dalawa. Sa kanyang Instagram account, nagpahiwatig si Chris na hiwalay na naman sila ni Mark. Ito'y matapos na i-post nito ang pagbisita sa kanya ni Angeline Quinto sa California, USA, kung saan siya nagpapagaling. Kasama ni Angeline ang kanyang karelasyon at ang anak ng mga ito na si Selvio. Sa kanyang post, nagbigay ng kanyang komento si Chris sa mga pahayag ni Mark sa interview dito ni Dolly Ann Carvajal, kung saan ipinahayag ng politiko ang kanyang pagmamahal kay Chris. Ayon kay Chris, gusto niyang linawin ang nasulat ni Dolly Ann dahil mahirap daw talaga ang long-distance relationship, lalo na kapag sumasailalim siya sa physically demanding na gamutan tulad ng methotrexate at Dupixent. Ngunit sa latest na blood panel niya raw, bukod sa napakababa ng kanyang hemoglobin, lahat daw ng kanyang autoimmune markers ay unti-unti na nag-i-improve. At dahil gusto niya raw mabawasan ang kanyang mga stress sa buhay at unahin ang kanyang well-being, siya na raw ang nakipaghiwalay noong November 3, 2023. Anya, pinag-isipan niya mabuti ang kanyang naging desisyon kung saan matindi ang kanyang pinagdadaanan ngayon at hindi umano niya priority ang kanyang love life. Okay, so yun mga kaibigan, so sabi nga nito si Chris Aquino, tama naman sila ang decision ni Chris Aquino, no, na more than anything else, mga kaibigan, dapat ang kanyang health muna ang kanyang unahin, hindi ang love life. Hindi ang love life, hindi niya raw priority yan. Ayon kay Chris Aquino, na baka ngayon niya lamang ito na-discover, o naramdaman na hindi niya talaga muna ito dapat na gawing priority o hindi niya dapat ito i-prioritize ang kanyang love life, no? Ako, hindi, sorry ha, ako nagtataka pa rin ako kay Mark Liveste, bakit porsigido talaga siya na maging sina ni Chris, no? Si Chris Aquino, di ba, siya ngayon hindi natin alam kung kasi grabe yung sakit ngayon ni Chris Aquino, as in grabe talaga. Kung hindi nga lang ito mayaman, kung hindi nga lang ito mapera si Chris Aquino, hindi natin alam kung ano nangyari dito, no? Pero dahil sa mapera, talaga namang best medicines in the world ang ibinibigay sa kanya ngayon, ang nakukuha niya ngayon, At syempre sa mga dasal na rin ng ating mga kaibigan, including me,
pinagdadasal ko ito si Chris na maging maayos na ang kanyang kalagayan. Kasi isa sa mga favorite ko ito, lalo na hindi lang sa isa sa mga favorite, kundi siya ang pinaka-paborito ko pagdating sa mga hosting, Siya, sumunod si Boy Abunda, sumunod si Rosana Roses. Yan ang mga gustong-gusto ko mag-host Kaya pinagdadasal ko na maging maayos na ang kalagayan nitong si Chris Aquino. Pero ang tanong ko pa rin sa aking sarili ay bakit porsigido si Mark Liveste na maging karelasyon itong si Chris Aquino, di ba? Bakit ngayon lang? Ngayon niya lang ba naramdaman na mahal niya pala si Chris Aquino, di ba? Hindi natin alam kung ano ang nasa dako pa roon. Pero malay din naman natin, Malay din naman natin kung talaga namang talagang naramdaman itong kasi magaling mag-alaga itong si Chris Aquino di ba? Itinuturing nga niyang anak ang mga anak na rin nitong si Mark Liveste. Siguro doon na nakuha ni Chris ang puso at ang pagmamahal nitong si Mark Liveste, yung si Vice Governor ng Batangas, Yan siguro. Pero napakahirap talaga, sabi nga ni Chris, nakikiayon ako sa kanya sa sinasabi niya na napakahirap ng long distance love affair. Napakahirap talaga niyan. At talagang hindi ka talaga, talo ka talaga yan. As in, talo ka. Okay. So mga kaibigan, yan po naman ating detalye sa ating headline number 3. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 2. Dahil itong si Claudine Barreto ay inamin ito na malabong maging magkaibigan sila muli ng kanyang dating mister na si Raymart Santiago. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Inamin ni Claudine Barreto na hindi sila on speaking terms ng kanyang dating mister na si Raymart Santiago. Ayon kay Claudine, sa mediation lamang sila nakikita ni Raymart pero never daw sila nag-uusap. Ayon pa rin sa aktres, kung noon umano ay may posibilidad pa na maging magkaibigan sila, ngayon daw ay malabo na mangyari dahil sa karelasyon ngayon ni Raymart. Hindi na binanggit pa ni Claudine kung sino ang tinutukoy nito na karelasyon ni Raymart, bagamat alam ng publiko na si Jody Santa Maria ang girlfriend na aktor ngayon. Samantala, kinumpirma din na aktres na ongoing ang annulment case nila ni Raymart. Hindi lamang daw niya maintindihan kung bakit gusto pa ng aktor na makuha ang custody ng kanilang anak na si Santino. Dili ng araw layo ang suporta nito sa kanilang anak, tapos ngayon ay gusto pa nito makuha si Santino sa kanya. Alright, so yan po naman ating detalye sa ating headline number 2 mga kaibigan. Alam mo, mabuti na lamang itong si Claudine mapagmahal sa kanyang pamilya ito, sa kanyang mga anak, Talagang super alaga niya talaga ang kanyang anak na si Santino, ang kanyang adopted daughter na si Sabina, at yung dalawa pa niyang adopted na mga anak. Si Kina yata yun, o basta meron ganun, dalawa yun, Mabuti na at maalaga to. Kasi kung iba-iba itong mga kaibigan, napariwara na itong Santino, napariwara na si Sabina, Kasi doon pa rin ako doon sa sinasabi ko lagi, na sa magkarelasyon, oras na nagkahiwalay ang dalawang yan, ay yung anak nila ang magiging ang kawawa. Ang anak nila ang mapapariwara kasi yung dalawang nagkahiwalay na magkarelasyon, magkakaroon ng karelasyon ulit ito, magkakaroon ulit ito ng karelasyon. Ang priority nito ay yung kanyang bagong pamilya, ganun din naman ito. Itong nasa gitna, ang kanilang anak, ang kanilang love child, ay wala na mag-aalaga, walang mapunta man ito sa kabila, baka mamaya maltratuhin ng bagong karelasyon. Ganon din naman sa kabila, baka maltratuhin. So bonus na lamang kung ang makuhang karelasyon itong dalawang naghiwalay na to ay tanggap yung anak nila. Ayan, yung anak na naiwan sa gitna. At ituring din na kanilang anak. Iyon dahil doon. Okay? So, yan mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline number 2. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 1. Ito, good news to napakagandang balita nito. Itong mag-amang Freddie Aguilar at Megan Aguilar ay nagkabati na. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Para sa aking balitang showbiz, it's water under the bridge na ang samaan ng loob ng mag-amang Freddie Aguilar at Megan Aguilar. Ito'y matapos na magkabati na ng tuluyan ang mag-ama mula sa hindi nila pagkakaunawaan ilang taon na ang nakararaan. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, masayang ipinost ni Megan ang pagkikita nila mag-ama kasama ang kanyang mga anak. Sa caption ay sinabi nito na, "God moved my mountain. Finally, I get to hug my father again." Kasunod nito ang pagpapasalamat ni Megan sa muling pagtanggap na ama sa kanyang pamilya. Miss na raw niya ito at looking forward siya sa quality time nilang dalawa at ng kanyang mga anak. Samantala, sa kanyang Facebook page, ipinost naman ni Ka Freddy ang picture nila ni Megan at ng mga anak nito. Sa kanyang caption ay sinabi nito na nagkaroon sila ng early dinner ng kanyang anak at mga apo na sina Laila Sky, Mahivey at Anaya.
Kung matatandaan, 2014 pa nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng mag-ama matapos sabihin ni Mega na pinalaya siya sa kanilang bahay dahil lamang sa nasirang mga gulay. Alright, so yun mga kaibigan, ating para detalye sa ating headline number 1. Napakagad ng balita, di ba? Dekada na. Tama ba ako? Dekada na o halos dekada na. Kasi 2014 di ba? Nang magkaroon sila ng alitan. Nagkabati 2015. Ngayon, nagkaroon ulit ng alitan mga kaibigan. Although sinabi naman itong si Freddy Aguilar na tanggap na niya, tanggap na niya uli itong kanyang anak na si Megan Aguilar. Pero ayaw nga niya na pumapasok pa ito ng kanilang bahay o pumupunta pa ito sa kanila, Kasi hindi nila matanggap yung batang-bata na karelasyon nitong si Kaka, Itong bagong karelasyon ni Freddy Aguilar, kaibigan ko to si Jovi. Napakaganda itong batang ito. Sumali din ito dati sa isang pageant sa kanilang lugar, sa kanilang probinsya. Ngayon, tawag ito, nakita siya naispatan siya nitong si Freddy Aguilar. At lagi ko nakakwentuhan ito dati, itong si Jovi. Ngayon, medyo hindi na, parang medyo nagbago na rin siya mula nung medyo, siyempre, naiba na yung kanyang lifestyle, naiba na yung kanyang standard of living. Medyo hindi ko na siya nakakausap at medyo nahihirapan na rin akong kausapin siya. Pero nung bago-bago pa lamang ito mga kaibigan si Jovi, talaga napakabait nito. And I'm sure naman hanggang ngayon mabait na rin medyo siguro busy lamang talaga ito. At masasabi ko talaga na itong batang ito ay talaga namang minahal niya talaga itong si Kaka Freddy Aguilar, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mahal niya talaga ito. Ito ang nagbigay sa kanya ng pangalan, ito ang umaon sa kanya sa kahirapan. At alam niyo naman mga babae, di ba? Ang mga babae kasi kahit na hindi nila type nung una ang mga lalaki kapag binigyan sila ng attention ng isang lalaki, talaga namang nai-inlove talaga sila dito sa lalaking ito, kahit na ito ay bata o matanda, basta nabigay sa kanila ng attention, bata, matanda, o kahit na tomboy ang makarelasyon ng babae, pag nagbigay sa kanila ng atensyon at talaga itinuring sila ng isang prinsesa, mga kaibigan, ay talaga namang nai-inlove sila dito sa kanilang karelasyon. Kaya kahit na medyo malayo ang kailang edad. Hindi katulad sa mga lalaki. Ang mga lalaki, mga kaibigan, bibihira lamang ang mga lalaki, yung mga batang-batang lalaki na nagkakaroon ng relasyon na isang matandang babae, bihira yung talagang pagmamahal, kundi ang habol nila dyan ay comfort. Yung pagkakaroon ng comfortable life. Ayan. At siguro, kaya sila nakikisama ay dahil sa, hindi ko nila lahat sabi ko hindi ko nila lahat. May ilan, kaya nakikisama sila dahil na lamang sa utang na loob na kanilang tinatanaw dito sa babae na kanilang karelasyon. Yan ang mga lalaki. Yan ang kaibahan ng lalaki at ng babae. Ayan, okay? So, yung mga kaibigan, ating po naman mga detalye sa ating mga headlines na ating mga balitang top artists na malalaking nangyari. Nito po naman nakaraang isang buong linggo na ngayon ay talaga nating kinumpress po natin para maibigay sa inyo ang the best na mga balitang showbiz na nangyari nga nitong buong isang linggo. At syempre, yan po ay sa pamagitan pa rin po ng inyong guru, ng inyong master sa pagdating sa kachismisan. Syempre, ako po yun, okay? Doon po naman sa mga nagpapabati sa atin, nakubatiin ko lamang ang napakaganda kong friend dyan sa kanyang, yung cashier po dyan sa isang mini grocery dyan po naman sa San Shenville, ang napakaganda na si Jenny Lynn. Ayan, si Jen. Hi, Jen! At sa iyong husband, and of course, sa iyong mga kasamahan dyan sa grocery store na binabantayan nyo. Ayan. At syempre mga kaibigan, sino pa ba ang pwede nating batiin, yung ating mga kaibigan, of course, ating mga kaibigan, mga beauty queen na lagi nanonood sa atin, ang ating mga kaibigan na mga beauty queen na hindi kailanman nagsawa na tayo po naman ay panoorin. At syempre, ang aking avid viewer mula noong pa sa iba-ibang istasyon na pinuntahan ko hanggang ngayon, nakatutok pa rin sa atin, si Nora Camasis. Happy viewing sa iyo, Nora. Ayan, napakasarap gumawa ng puto yan, mga kaibigan. Mga taga-Baclaran yan, si Nora Camasis. Okay, so mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat sa iyo. Uy, si Rodel muna nga pala, baka bago ko makalimutan ang aking kapatid na si Rodel Salvador na nagpapagaling ngayon. Kapatid, I love you. Alam mo yan. Ayan, see you soonest. I love you.
Alright mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay. At syempre magkakasama ulit tayo sa mga susunod na edition pa rin po na ating programa. Ako pa rin po inyong makakasama sa loob ng ako pa rin po inyong nakasama sa loob ng kalahating oras. Ako pa rin po si Anton at ito pa rin po ang ating programang Showbiz Spotted! Bye! Alamin na ang in, alamin ang hot, alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Spotted. Walang kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya kaninong show ang may huling 2 linggo? DWIZ Showbiz Spotted. Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item si Anton. DWIZ Showbiz Spotted. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV, Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News website. DWIZ Showbiz Spotted.